yung ating edukasyon. Ito po, nakapagpatayo po si Yorme sa loob ng 3 taon ng 5 eskwelahan para sa lungsod ng Maynila. Una, yung Rosario ba una o yung ano? Rosario Almario Elementary School. Dito po siya nagtapos ng elementarya, kaya sabi na malapit po sa kanyang puso yan, at yan po ang unang-una nating pinagawa na eskwelahan. Yan po ay may 10 yan po ay 10-story na eskwelahan at meron po yung 227 air-conditioned classroom. At yan po ay complete ng canteen, auditorium, gymnasium, meron po yung 2-door na basketball court sa ibabaw. Dahil sabi po niya, kailangan din siguro naman natin yung ating mga mag-aaral kahit mahirap ay mayronasan naman yung conducive ng yung pakiramdam na nakakapag-aral ka ng matiwasay at very conducive. Kaya po yan, nilagyan po yan 227 air-conditioned classrooms. Next. Baka sa kapunta, iihi ka na. Kala ko iihi ka. Kita mo, yung isa, yung mga senior na wala na, umiihi. Next. Ano yun lang. Okay. Next, yung pong Manila Science High School. Ito po, meron ng 158 air-conditioned classrooms at pati po yung mga offices ng ating mga teachers, air-conditioned din po yan. At meron po yan 5 elevator with 27 person capacity. Kaya po yan, in-upgrade po yan sapagkat sabi nga niya, kailangan din maranasan ng ating mag-aaral. Yung, patay mo na yung ilaw niyan, Brad. Yan, kasi hindi makita. Okay, next. Dr. Alejandro Albert Elementary School. Nandito po ako nung in-inaugurate yan. Nandito po yan sa Sampaloc. Yan, kita nyo, marami nang napupunta lang siya. Kasi hinaan yung aircon, ang lamig. Ito pong Alejandro Albert Elementary School. Yan po ay 10-story din at meron po yung football field doon mismo sa harap. At yan po ay ginawa rin fully air-conditioned at 234 classrooms po na fully air-conditioned din yan. Next. Ramon Magsaysay High School. Ito po tapos na. Hindi ko lang mo alam kung bakit hindi pa ina-grade. Pero yan po ay magkakaroon din ng, ano ho din yan? 10-story building po yan. At merong 8 units sa elevator. Meron po yung parking space. At 232 fully air-conditioned classrooms. Yan po yung in-upgrade natin na mga eskwelahan dito po sa lungsod ng Maynila. Dahil sabi nga ni Yorme, uulitin ko po, gusto niya maranasan ng ating mga mag-aaral yung nararanasan ng mga estudyante sa Ateneo, sa Lasal na naka-air condition lang. Ang problema lang po nito, yung ating mag-aaral kailangan mag-jacket at kailangan bumili ng jacket yung ating mga magulang. Next. Okay. Bago po ako mag-umpisa sa kalusugan, ito po yung programa ng kalusugan. Meron uli ako nakausap na Marites. Ito ho, gusto ko na maitanong sa inyo. Totoo po ba na bago kayo pumunta sa mga health centers, kinakailangan meron kayong online reservation? Totoo? Paano kung wala kayo? Nga. Kung meron kang sakit ngayon, wala kang online reservation, hindi ka makakapunta. Nga. Pagbalik po niya, tatanggalin po natin yan. Babalik natin sa dating ginagawa natin na pwede kayong pumunta ng 24 hours sa health center. Okay. Ito po yung Manila COVID-19 Field Hospital. Sa buong Pilipinas po, lungsod lang ng Maynila ang nakatugon doon po sa ating pandemya. Tayo lang po ang meron yan. At yan po, fully equipped yan at libre po yan at yan po ginawa. Ang pinangako niya gagawin yan in 60 days. Nagawa po yan in 52 days. At hindi lamang po mga tiga Maynila ang nakapag-servisyo dyan. Kahit yung mga karating po natin sa Pasay,
nakatulong at nakapagtugon po tayo sa mga may sakit na COVID-19. Libre po yan. Wala akong bayad yan kahit na kanino. Sino po gusto pumasok dyan ngayon? Libre po yan. Ayaw mo, Mr. Ticol. Ako din, ayaw mo. Next. Yo, kailangan may remote control ako dito. Okay, yung bagong hospital ng Maynila. Very, very proud po tayo dyan. Sapagkat ito pong bagong hospital ng Maynila, talaga pong yan po ay ginastusan. Malu, tigaran ka, di ba? Ha? Mahina yung kuryente. Bakit hindi kayo nagbayad? Bayad mo, bayad. Ito pong bagong ospital ng Maynila, talaga pong yan ay pinagkagastusan natin. Dahil una, sabi niya, marami hong pumuna dyan. Bakit naman sobrang ganda ng ospital ng Maynila? Ang dahilan po niyo, bakit? Para sa mahirap, hindi dapat maganda. Hindi ba dapat yung mahirap ang dapat nakakaranas ng magagandang pasilidad ng gobyerno? So yan po, ginasusan po ng lungsod ng Maynila, meron po yung 384 bed capacity, 52 wardrooms, at kung mapapansin ninyo, meron po yung 6 na operating room. Ang karamihan po ng problema sa ating mga public hospitals, isa lang ang operating room. So normally, pag meron pong ginagamot dun sa operating room at merong manganganak, pinipigil yung anak para po magkaanak. So dito po, hindi na kayo magpipigil, 6 na sabay-sabay na operating room, kayang-kaya po natin gawin. At yan pong hospital na yan ay highly equipped ng state-of-the-art equipment. Ano po yun? MRI machines, top of the line. Next. Yung pong CT scan, top of the line po yan. At yan po talagang libre at para po yan sa mga tigalungsod ng Maynila. Next. Okay. Punta naman tayo sa housing projects. Meron po na ipatayo si Yorme sa 3 taon ng kanyang panunungkulan na 5 housing projects. Unang-una, karamihan po ng problema sa housing, lalong-lalo na yung nandun sa tinatawag natin depressed area, lalo na yung tinatawag natin mga squatter, pag yun nagiba o napaalis dun sa kanyang tinitirhan, normally, tinatapon yun, dinadala sa Cavite, sa Laguna, outside Manila. Kaya po ang concept ng housing ni Yorme ay in-city vertical housing program. Ano po yung in-city? Tiga Maynila ka, kung hindi sa iyong bahay yan, mapaalis yan, bibigyan ka ng bahay ng lungsod ng Maynila para po sa mga tiga Maynila at hindi kayo ililipat sa lahat. Number 1 concept po, nagkaroon po ng malaking sunog sa Baseco at yan po ay tinamaan na 200 mahigit na pamilya. Ang ginawa po ni Yorme dyan, idisitampe, naglagay po tayo ng temporary housing at nagpatayo po ng 229 2-story units para po doon sa mga nasunugan. Yan po ay up and down at tinawag po yan Baseco Community. Yung pong nasunugan na 229 families, dyan na po nakatira hanggang ngayon. Next, Condominium 1 at Condominium 2. Ito po yung sinasabi ni Kagawad kanina na yung pong Condominium 1 ay 168 units din po yan at fully equipped po ng elevator. Yung Condominium 2, 168 units at 42 square meters po yan. Andito po si Chris, yung presidente natin ng Avida. Tatanong ko lang sa kanya, Chris, ilang gano'ng kalaki unit sa Avida? Yung iba, 32 square meter lang. 32 square meters lamang po. Mas malaki po yan. Kaya huwag na kayo bumili sa Avida. Mas malaki yan. Joke lang. Next, itong Binondominium 2. Ito pong Binondominium ay kung mapapansin po ninyo doon sa San Nicolas, sa area ni Kagawad Dodoy, meron po tinatawag po na island. Yung island na yun, patong-patong po ang bahay doon. Noong panahon po noong 2019, pinangako po ni Yorme na doon sa mga nakaresidente yun, patatayuan sila ng Binondominium
para po doon sa mga nakatira doon. Ngayon po, naisa katuparan na yun, bago umalis yun, nagkaroon po ng 126 units doon sa Binondo mismo, kung saan muna mismo sila nakatira. Next. Okay, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences, at San Lazaro Residences. Alam ko po, tapos na yung San Sebastian, kaya lang hindi pa yata na ipabibigay sa inyo ngayon. Pero malapit doon, malapit-lapit na po ang eleksyon, malamang maibigay na yan. Next. Okay. Senior Citizen Program. May nakausap po rin ako. Alam mo, mahilig ako kumausap ng marites. Ito, gusto ko lang din i-confirm sa inyo. Totoo po ba na pag wala kayo sa payout, hindi nyo na makukuha yung monthly allowances nyo? Totoo. Hindi nyo nakuha. Meron pa isa. Pag hindi ka naputante, hindi mo na rin makukuha yung monthly pension mo. Alam mo din yun, noong panahon namin, 2019, kaya ho ipinasayan. Dahil sabi na, mayaman, mahirap, middle class, kailangan makakuha ng probeso mula sa gobyerno. Hindi ko maintindihan kung bakit nila tinanggal yan. Pero sabi ni Orme, mamaya siguro makakausap nyo. Yan ho, ibabalik natin sa dati na lahat kayo makakatanggap whether you like it or not. Nadidelay pa ba? Talaga? Yung senior citizen ka na ba? Kaya nga, bakit ito senior ka na? Bata mo sa akin ng mga 2 buwan. Pero ito nga, wala na yung iba. Anyway. Delayed pa ha. Gusto lang ko, okay, eto, yung birthday cake ng senior citizen, meron na yan. Meron pa. Meron pa naman daw yata. Meron pa. Pero, hot cake o cut cake? gano'n kalaki? Ang maliit na, o hindi na cake, cupcake na. Lumait. Yung cupcake. Alam mo niya, meron lang ako request kay Yorme dyan. Sabi ko, pag binalik po natin yan, Yorme, pwede ba ako mag-request na bawasan yun ng mga ng tamis kasi marami ng may diabetes na mga may senior, di ba? Di ba? Buti na lang nanay ko, wala pang diabetes. Next! Bibilisan ko na ha, para mga alas 7 lang tapos na tayo. Ate ko na, balik mo doon. Yun sa gift. Yun. Gusto ko lang mo i-ano ulit yung black rice na dapat nakakuha kayo na, no? Yung black rice na from ginawang panahon ni Yorme. Alam mo din, ngayon ko lang nalaman, parang galit kayo. Babalik natin. Wait lang. Relax. Hindi, yung palang black rice, yan pala yung pinakamahal na rice. Ngayon ko lang nalaman na kumakain pala yan mga Ayala, mga mayayaman, o at least nakakain tayo ng mga mayayaman na kinakain nila, diba? Pareho naman tayo. Next. Okay. Ayun. Ensure. Nawala yung ensure? Hindi nga. Pinalitan naman daw yata eh. Ng stick ko. Diba? Ngayon, meron kayo nakuha ng ensure? Meron kayo konti. Patikim pa lang po yan. Relax lang kayo. Huwag kayong excited masyado. Patikim pa lang yan. At yan, sigurado ko, ibabalik ni Yorme yan. Pag nagkataon, binigyan tayo ng pagkakataon mo. Next, food subsidy. Okay. Ito yung employee. Tapos na yung food subsidy, hindi pa na. Hindi pa na. Okay. Balik lang po tayo muna dito sa ating job opportunities ng ating mga senior citizen. Panahon po ni Yorme yan eh. Noong nagkaroon tayo ng ordinansa na doon sa ating mga senior citizen na pwede pa namang magtrabaho, kaya lang kailangan nang mag-retire. So nagbigay po tayo at kinausap po niya yung ating mga food chain restaurants dito sa lungsod ng Maynila, katulad sa ibang bansa. Kung meron ka pa naman kayang pang magtrabaho, dapat to yung mga senior citizen ng Manila ang kunin nitong mga McDonald's, yung mga Jollibee, at yan po palalaganapin pa natin pagbalik ni Yorme kung sakasakaling pabibigyan pa tayo ng pagkakataon.
PLM, UTM, at ating yung senior high schools natin. Ito po kasi, bagamat sabi ni Yorme, libre ang ating eskwelahan, pero kahit paano, merong konting gastos pa. Una, ang masahe, lalo na kung galing sa Blooming Tree, di ba? Kaya po, sinabi niya, magbigay tayo ng allowances dun sa ating mga estudyante. Ngayon ba meron pa rin yan? Meron pa rin. Meron pa rin naman yata. So itutuloy lang po natin yan na nakasanayan para po sa ating mga estudyante. Next. Okay, nung pong pandemic ay nakapagbigay po tayo dahil nawala na yung face-to-face classes, di ba? Nagkaroon tayo ng online. At dyan po, gumastos din ang Lungsod ng Maynila at binigyan po natin ang ating 110,000 students ng tablet at meron pong wifi na ready na meron pong SIM card. At hindi lang po mga estudyante binigay natin dyan, pati po yung mga teachers na 11,000 natin, meron din po tayo na, di ba? Okay, next. Yan. Sa buong Pilipinas, ako ho, gusto kong ipagmalaki sa inyo, sa buong Pilipinas, sa lahat ng syudad at munisipyo sa buong Pilipinas, Maynila lang ang nagkaroon ng food subsidy program na binigay po during pandemic. Kung matatandaan niyo doon, di ba nag-live si Orme, sabi niya, habang may pandemic, sisiguraduhin ko na hindi magugutom ang lungsod ng Maynila. Yan po, pinamigay yan for almost 6 to 7 months. Buwan-buwan, meron tayo yan. Ang dami nga nagbenta sa online dating ng dating, hindi siyempre, sobra, di ba? Wala naman tayong pakialam dahil sa kanila na yan. Okay, next. Okay, yung ating pong development projects na talaga namang nakita natin ang transformation ng lungsod ng Maynila. Natatandaan ninyo, ito mga tiga Blooming Tree, di ba meron tayong barmat dito, di ba? Ito sa may, ngayon ko nalaman, meron din palang barmat sa harap ng City Hall. Nung ginagawa niya ho, yung inaayos niya yung kartilya, natatandaan niyo yung kartilya. Di ba nung pag-alis ni Yorme, ang daming natirahan na yan, dyan na naligo, dyan na nagdudumi. At bininis po niya, pagtapak ka niya dyan, nakatapak siya ng tachi. Kaya sabi ko, Yorme, kami sa Blooming Tree, meron kaming barmat. Dito pala sa City Hall, meron din barmat. Kung hindi ko nakakaintindi ng barmat, ang tawag po doon, barrio Matay. Dito rin po yun. Next, bagong Manila Zoo. For the longest time, ako po bilang talagang Manileño, ay nagkaroon ako ng memories dyan. Dahil nung bata kami, dyan kami dinadala ng aking mga magulang, ng mami ko, ng daddy ko, at nagkaroon kami ng field trip dyan. For the longest time, nung panahon po ni Yorme, na-rehabilitate yan, inayos po yan, at pinaganda. Ngayon, medyo nagkaroon ng dahil hindi na masyadong napopromote yata at namatay pa si Mali. Diba? Yung ating nag-iisang elepante, si Mali. Sabi ni Yorme, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, kumuha tayo ng 2 elepante. Kung dati, isa lang ang elepante, natawag nila Mali. Pag nagkaroon tayo ng 2 elepante, tatawagan na natin pusang. 10. 5 at saka 5. 2 Mali, di ba pusang? Next. Click pa yung joke ko Okay, Jones Bridge. Yan, hindi ko naman siguro masyado na kailangan i-explain yan. Dahil lahat tayo nakakita na. Kaya lang ngayon, medyo madilim na yung ilaw So, kailangan na ayusin siguro natin yan pagbalik niyo. Next. Okay, ito. Ito yung bagong lagos, yung lagos nila. Yan po yung underpass na kung galing ka sa Intramuros, pupunta ka ng City Hall. Nung araw, ayaw mo magdumaan ng mga estudyante dyan. Sapagkat, pagpasok mo dun sa underpass sa Intramuros, bago ka lumabas ng City Hall, malamang hold up ang inabot mo. Dahil kung titignan ninyo yung luma, tinan mo yung luma, yung picture na luma. Lobat yung remote ko tayo. Balik. Ito ho yung dati. Na talagang pagpasok mo, talagang nakakatakot. Noong panahon po ni Yorme, ito na nangyari doon sa entrance. Next. Hindi, yung lalim. Yan, ito na po yung bagong lagos nila. So I hope na maintain po yan
sapagkat napaka-convenient yan para dun sa ating mga estudyante. Next. Parks and fountain. Ay, hindi ko na siguro kailangan pang i-explain ng mahaba yan dahil yan po yung mga inilawan at pinaganda ng mga parke natin. At ngayon daw, medyo, oo nga pala, wala nang ilaw. Parang may hugot. Gusto nyo ba bumalik si Yorme? Okay. Ito yung Manila Islamic Cemetery. Ito yung kauna-unahan natin. Actually, historically, kung pag-iaralan po natin ang lungsod ng Maynila, ito po ang melting pot ng mga Muslim. Di ba yung mga leaders natin? Raha Sulaiman, Raha Mahabago. So, basically, yung Manila is a Muslim area. But during, siguro, sa haba-haba ng pinanong, napunta na sila sa ibang mga lugar. Pero, marami tayong mga Muslim brothers na nandito po sa lungsod ng Maynila. Meron tayo sa Quiapo, meron tayo sa Paseco. At traditionally, gusto lang mo i-explain sa inyo, yung Muslim mo kasi, pag namatayan ngayon, kinakailangan buwas ilibing. So, anong nangyayari yun, dun sa ating mga brothers na Muslim na nandito sa Maynila, instead na dito ipalibing, padadala pa sa Mindanao, o kung saan-saan pa. Kaya sabi po ni Yorme, marami na tayong mga kapatid na Muslim dito. Ito ho ang kauna-unahang Muslim cemetery sa lungsod ng Maynila. Meron na po tayo dito. Next, okay, eto patapos na una. Nung dito ako, medyo excited ako dito at very, very proud ako. Noong panahon ni Yorme, nagkaroon po tayo ng award from Bloomberg International. Yung Bloomberg International, ito po yung naghahanap ng top 40 cities in the world. In the world po, kasama po dyan ng Los Angeles, kasama dyan ng Spain, kasama dyan ng Cape Town. During the time ni Yorme, nabigyan po tayo ng award as number 2 city in the world ng Bloomberg. Number 2 tayo. 2 months ago, naglabas po ang Bloomberg International ng listahan ng top 40 cities. Wala na po ang lungsod ng Maynila. Pero meron tayo nakuha uling isang award. 2 months ago din. Number 1 po ang City of Manila sa Crime Index ng Philippine National Police. Anyway, tapos na. Okay, so bago matapos, pakita nga ng mga ibang awards natin. Yan. Yan. Ipabalik mo rito. Isa pa. Balik mo. Hindi, tinago na ano. Yan. Okay ah. Konti lang lamang sa akin nito eh. Lamang na sa akin ito, hongbo lang. Kung nagkaroon ng mga kapal ng mga... Anyway, bago ko matapos, nais ko lang po uling banggitin yung ating pong mga Yorme's Choice. Ito ay piling-pili talaga ni Yorme. Alam po ninyo, unahin ko na yung ating kapitbahay sa Quiapo. Ito matagal na ho itong gustong magserbisyo talaga. Kaya lang for one way or the other, for a reason or another, hindi ho siya matuloy-tuloy. Kaya nung kanina, sinasabi niya, di ba? In God's time, ang sabi niya, pinagdasal niya na makuha siya at bumalik si Yorme. Palagay ko ho, ito ho yung pagkakataon na binigay sa kanya ng Panginoon Diyos at magiging konsyal. Mr. Excitement, Konsyal Bong Alvarez. Okay. Kung si Apple kumakanta, yan, sumasaya. Gusto niyo ba makita sumaya? Ayaw. Okay. Yung ating pong sunod, ito po ay hanay galing sa baranggayan. More than a decade na po ito nagsiservisyo at talaga naman po sa larangan ng pagsiservisyo sa baranggayan, palagi po itong nagiging top performer at top barangay chairman. Hindi lamang po sa Quiapo, kundi sa buong Maynila. Kaya ito ho, malamang nakita nyo na ito noong nakaraang eleksyon, sumubok na po ito. Ngayong pagkakataon ito, magiging konsyal. Konsyal, Rolling J.
Nakita niyo yung t-shirt ko, Bong Alvarez ah. Brad, nakita mo ba yan? Kapulad ko ito sa Taugama eh, kaya marami na rin nag-service ito. Next, yung pong ating susunod na kandidato, ang nanay po nito, naging barangay chairman natin. Kaya hindi na ho bago sa taong ito ang pagbibigay din ng serbisyo. At nung panahon po ng pandemic, ito ho nag-donate ng 6 na container ng mga vegetables na ipinahagi po ng lungsod ng Maynila. Kaya yung mga pagkain po na naibigay sa inyo, katulong po natin si Konsehal Chris Tago. Of course, meron po tayong import. Bakit ko sinawag na import? Galing po ito sa national government. Naging undersecretary at talaga naman pong very, very active nung panahon po ni President Duterte. At kasama rin po natin ito na tumugon sa mga problema ng COVID-19. Ang problema pa lang, hindi ko pa ho natitikman ang cookie nito. Hindi ako nagsabi nun ha. Pero, Konsehal, pwede ba bago matapos ang election, matikman ko yung cookie mo? Okay. Well, love po ito sa aming grupo. Palakpakan po natin. Konsehal Mocha Uso. I love you. Sino ba yung may susunod mo ba? Parang hindi ko kilala yung susunod. No, but seriously speaking, very, very proud po ako dito sa aking anak na to. Hindi ko tinuturuan niya. Hindi ko tinuturuan ko ano yung gagawin niya dahil gusto ko, sabi ko nga, ang serbisyo kailangan galing sa loob, sa puso niya. Kaya hindi ko tinuturo at marami ako naririnig na sabi na, mas magaling sa iyo yung anak mo. Sabi na, yun, totoo naman. Pero ito ang paborito kong anak na lalaki. Ito ang paborito ko dahil dalawa lang anak ko, yung isa babae. Yun ang paborito kong anak na babae. Magiging konsehal po sa tulong po ninyo, Konsehal Tol Zarca. Ang last but not the least, 5 lang ho yung mga konsehal namin, ha? 5 lang. Eh, bahala na kayo sa pang-anim para naman meron kayong choice. Kung meron kayong gustong ilagay na pang-anim, nasa sa inyo po yan kung sino ang gusto nyo. Kung gusto nyo ilagay si Letlet Zarcal, hindi po kandidato si Letlet Zarcal. Ang aming pong congressman, alam po ninyo, for 2 terms, number 1 councilor po natin ito. Number 1. At gusto ko lang po ipaalam din sa inyo, hindi lang po ito number 1 councilor sa District 3. Number 1 councilor po ito sa buong Maynila. Siya po ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa lahat ng konsehal sa 6th district. Sa 6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Kaya palagay ko, hinog na ito. At ito ay gaalam ko na mula sa puso ninyo, alam kong mahal na mahal ito. At sa tulong po ninyo, magiging congressman. Apo, Nieto. Kapit lang, kapit lang. Konti na lang, maisa sa tono na rin natin yan. Konting practice pa. Anyway, di na po ako magpapakahaba dahil nasa inyasan ako na nandiyan na raw si Yorme. Muli po, maraming salamat. Manila, God first. I love you.